Ito na naman si Bullseye. Mag-unboxing po. Eto, umpisahan ko nang ikabit ang nalaglag pa siya. Pero kayang-kaya kong diskartehan yan. Ano din? Okay po. Please subscribe Bullseye TV. Bullseye TV YouTube channel. Isang taong may mabuting puso, adhikain ay magbigay saya sa pamamagitan ng kanyang pagluluto na galing sa puso. Ibinabahagi ang saya sa iba. Bullseye TV na palaging maaasahan. Subscribe Bullseye TV. Siya'y tao na maaasahan, kanyang mga content pang malakasan. Bullseye TV ating kaibigan, sa YouTube channel ay ating samahan. Halika na, samahan siya sa pagbibigay saya. Iba't ibang content at pagluluto, tumutulong din sa tao. Bullseye TV, samahan palagi, suportahan, panoorin palagi. Bullseye TV, kasangga nyo. Yun! Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw. Ito na naman si Bullseye. Mag-unboxing po. Kasi bumili pala ako ng umorder pala. Hindi pala ako bumili. Umorder ako ng washing machine stand. Kasi ang hirap buhatin pag inuusod-usod. Kaya kailangan ko siyang itungtong para madali siyang ilipat-lipat pag naglaba. Damn! Kaya ito, unboxing muna. Unboxing muna si Bullseye. Okay, makapag-unboxing muna tayo. Siyempre, pag nag-unboxing, diretso na rin na symbol para ipatong na rin agad ang washing. Nakita ko lang to sa isang platform. Alam nyo na kung saan yon. Yung mga order ng online. Yan. Ito. Tingnan ko kung kumpleto. Mga simpleng lang to, simpleng patungan. Hindi naman to heavy duty, pero sana tumagal. Kasi yung washing na binili ng pamangkin ko, sobrang bigat. Sipin mo naman, nakarga ng 12 kilos. Pwede. Kaya mabigat. Ito, papanoorin ko muna, basahin ko muna, titignan ko muna yung picture niya kung paano nga simbolin. Para mabuo na at maumpisahan na. Mabuo para mapatong na dito ang washing. Ayan, tusukin mo dyan sa butas. Oops, dahan-dahan, baka masaktan. Yan, ganyan lang ang Bullseye. Mag-symbol siya ng washing machine stand. May gulong pala yan para di siya mahirap ilipat. Hindi na magbuhat-buhat. Usod-usod na lang pagugulungin para mabilis. Medyo ka nahirapan dyan Nahihirapan ka dyan, hindi ka marunong magpa-shot. Oops! Anong gagawin ni Bullseye? Hilahin muna natin. Dito tayo mauna para kung saan yung mahirap yun unahin natin. Yun. Okay. Hindi pa rin nasaksak. Hindi nga marunong. Ayun na, saksak din. Saka natin saka ko pala tutornilyuhan yan. Pang ano niya. Yung pang-fix. Unahin ko muna paglagay yung mga gulong. Merong 4 na gulong kasi. May gulong sa kada kanto. Para siguradong madaling iusog. Hindi rin siya gagalaw kasi may lock ang gulong. Pwede na rin. Ayan yung mga gulong-gulong. Try ko muna. Sila muna unay kabit ko. Eto. Umpisahan ko nang ikabit ang mga gulong. Umpisahan ko na. Kumpleto naman siguro ng tornilyo. Ayan, pag hindi kumpleto, yari na. Kailangan kumpleto siya. Kada gulong niyan, merong 4 na tornilyo. Kaya 4 times 4 equal 16. O yun, 16 nga. Kailangan meron siyang 16 na tornilyo.
Pero yan, umpisahan ko na. Ganito talaga ang trabaho ng bullseye. Kailangan nating asikasuhin yung mga gamit, lalo pag mahirap siyang ilipat-lipat. Kasi maliit lang ang bahay. Saan ang maluwag doon ilagay. Kaya kailangan natin ng tungtungan sa mga mabibigat na ililipat para hindi na mahirapan yung mga dalaga. Lalo na yung aking anak para siya na ang maglalaba. Madali na lang niya ilipat. Matik naman ang washing. Okay na yon. Parang inuubo siya na sinabi kong siya ang maglalaba. Parang ayaw yata niyang maglaba. Pag ayaw niyang maglaba, hindi ko nalaban damit niya. Yaw, ito na. Nampisa na ni Bullseye magkabit ng gulong. Oh my God! Wow! Isang gulong pa lang yan. Unang gulong. Kaya, pag-igihan natin yan. Kailangan pag-igihan magkabit para matibay. Sana magtagal itong binili kong to. Kasi medyo may kabigatan talaga ang washing na nabili. Ano ba tawag niyan? Matik-batik. Okay? Isa-isang gulong. Isa naman. Pagtabihin ko yung walang lock. Pagtabihin ko rin ang may lock para saglit lang. Bagay, magkatabi talaga yan kasi 4 na piraso lang yan. 4 na pirasong gulong lang, tapos kwadrado lang din ang patungan. Ayun, unti-unti lang ni Bullseye magkabit ng mga gulong-gulong hanggang matapos. Yun. Sana manood kayo nitong aking trabaho. Trabahong tatay. Yun. Kailangan nating bumili ng mga gamit yung mapagaan yung ating trabaho. Ika nga para hindi mahirapan yung mga kasama sa bahay. Okay lang kung ako ang lagi, kaso meron na yung mga kasama, mga dalaga at mga babae sila. Kaya hindi natin sila pahirapan magbuhat sa mga mabibigat na bagay. Yan. Gawa natin paraan para sila ay medyo makaluwag-luwag na pagtatrabaho at hayahay konti. Yun, may sumilip na maliit na kuting. May usyusirang kuting. Yan. Okay. Ito na yung gulong ito na yung gulong niya na may lock. May preno baga. Para pag ilagay na sa gilid, ipiprinuhan na lang para hindi na siya mausog pa. Yun ayusin mo yan, Bullseye. Ayusin mo ang trabaho mo. Iyan pwedeng-pwede na yan. Sana magtagal nga itong aking patungan. Sana magtagal. Kasi medyo may kamahalan din siya. Mahal din. Sana magtagal. Stainless pa naman yung mga niya. Yung mga, ba tawag na? Yung mga pang-fix na yan. Mga stainless. Pero sana tumagal nga talaga. Higpitan natin ang maigi yung mga tornilyo para hindi siya para hindi kakalas. Yun. Tapos yung mga dugtungan yan, kailangan pang lock. May lock din yan. Pero mamaya na kasi susukat ko pag sa washing para siguradong hindi kakapusing. Hindi baling magsubra siya konti, wag lang yung kapusin yung paa ng washing. Kailangan sapat din sa patungan para yung paa ng washing doon din siya sapat sa gulong para yung puwersa ba. Okay? Yun. Isang gulong lang ang kulang. Bakit may tumingin-tingin ka dyan sa palad mo? Nagkapaltos ba kakahawak ng pangpahigpit ng tornilyo? Hindi yan. 4 na piraso lang yan, saglit lang yan. Yakang-yaka yan. Dahan-dahan lang. Yun, pagkatapos yan, may lock. Pero sukat-sukatin ko muna para siguradong hindi sasablay ang pagpatong ng washing. Kaya tapat-tapat natin yung saktuhan talagang yung saktuhan talagang yung saktuhan talaga yung
sukat niya dun sa paa para hindi na tayo mahirapan. Wala man akong pang sukat. Kaya ano na lang to, yung idikit-dikit ko na lang sa kutansyahin kung gaano kahaba, gaano kalapad pala, kung gaano kalayo yung mga paa. Kaya tansyahan ko. Pero ano mo na, yung dikit-dikit natin yung idikit ko lang yung patungan sa paa ng washing. Kung gaano kalapad ang washing. Yun lang. Ayan o. Hihigpitan ko na. Wala pang gamit pang higpit dito. Plies lang. Pero okay na yan. Kailangan nating higpitan para hindi na matanggal at hindi mausog ang mga stainless na parang nakadugtong-dugtong sa kanya sa bawat patungan. Yun o. Kailangan nating higpitan. Yung hindi talaga siya kumalas. Sana wag kumalas. As usual, ipagdasal sana tumagal. Para hindi tayo mapagastos ang medyo marami-rami. Kasi ito, may kamahalan din. Sabagay, sa iba, baka mura lang. Ako sa akin, mamahalan na ako. Yan, sukat-sukat mo. Yung sasapat talaga siya sa patungan ay sa paa ng washing para hindi siya lalagpas, hindi lalagpas ang husto, hindi rin kakapusin. Di ba rin lumagpas-lagpas kaunti, huwag lang kapusin, bullseye, kasi hindi mapatong ng maigi yan. Yan yung washing na yan, ang laki-laki niyan, parang rep, malaki-laki na rin yan. Kaya kailangan natin ng patungan. Kung magaan lang sana, yung mabilis lang ilipat-lipat, okay na. Ilipat-lipat ko lang kasi yung washing na yan kasi hindi pwedeng itapat mismo talaga sa labahan namin, sa CR malapit. Kasi maliit lang yung bahay namin. Kaya pagkatapos laba, lagay siya sa gilid para medyo luluwag. Ayun, kaya ginawaan ko ng paraan, umorder ako sa ganyang patungan na may paa. Para hindi siya mahirap iusod. Kasi kung iusod lang siya, wala siyang gulong, kabigat. Medyo hihingalin ka din. Alam na, medyo thunders na tayo, kaya kailangan nating hindi masyadong mabibigatan. Ayun, ayusin mo pag tapat-tapat para hindi sasablay. Tapos ang sukat, lagyan naman natin ng tornilyo. Tornilyohan ko na pala, wala pa lang natin. Ako lang pala, walang natin. Kaya tutornilyuhan ko na hanggang humigpit. Kailangan humigpit talaga yan. Na hindi mahila, hindi mabunot. Baka mag-split pag napatungan ng mabigat. Kaya okay na yan ganyan. Mahihigpitan. Gamitan natin ng plies pang higpit. Para hindi tayo masyado mahirapan. Masakit din yan sa mga daliri. Yung mga manumanong pag ganyan pihit-pihit. Yun sukat natin uli. Sukat ko pala uli. Wala nga natin bullseye. Ikaw lang. Sa pool na yan. Pwede na. Okay. Pwede na yan. Tapos pagpatong yan, kaya ko kaya. Pero kayang-kaya diskartihan. Kahit ako lang mag-isa. Nalaglag pa siya. Pero kayang-kaya kong diskartihan yan. Kahit ako lang mag-isa magbuhat ng washing, kahit hindi kaya biglain ang buhat, patagitagilid lang, kaya diskartihan yan. Kailangan lang humigpit at kailangan lang higpitan para masikip talaga. At may gagalaw-galaw. Okay? Gamitan natin ng plies. Kailangan humigpit ng gusto. Yun, malapit na matapos yan. Pagkatapos, ipatong na agad ang washing pagkatapos niya. Kailangan na siyang maipatong. Higpitan mo ng gusto, bullseye, para hindi kumalas. Mahirap pag kumalas. Kaya kailangan secure na secure. Kailangan secure talaga siya. Yan Oops. Parang siya. Parang nabunot. Ayan, nabunot nga. Kasi hindi pala nasagad ng husto. Ayun. Ayan, ito na. Naporma ko na. Ayan Naporma at napatong ko na ang washing. Ayan na siya.
nabuo ko na ang patungan. Ayan, oh, pagulong-gulong na siya. Tapos sa gilid niyan, may lock din. Hindi na siya mahirap buhatin. Usog-usog na lang. Ayan, oh. Oh, ha? Saan ka pa bulsa? Hindi na mahirapan. Pati yung mga kasama sa bahay, hindi na siya mahihirapan. Ganyan, oh. Yan. Nakapatong may gulong. Tapos parang may preno din. Okay po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. At lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa lahat.